UNTV News and Rescue. Mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Pangulong Rodrigo Duterte at US President Barack Obama nagkausap na matapos makansila ang nakatakdang pulong sa pagsisimula ng ASEAN Summit. Chairmanship para naman sa idaraos na 2017 ASEAN Meeting, iti-turn over na sa Pilipinas ngayong araw. Pangunahing suspect sa pagsabog sa night market sa Davao City, miyembro ng extremist group ayon sa PNP. Nasa 4 milyong pisong ayuda natanggap na ng ilan sa mga biktima ng Davao bombing. Panibagong low pressure area na mataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, bahagi ng Mindanao at Visayas, magiging maulan. American swimmer na si Ryan Lochte sinuspindi ng US Olympic Committee matapos na masangkot sa manoy robbery incident sa Rio Olympic Games. Dalawang refugee center bubuksan sa Paris para sa libu-libong asylum seekers. At sa ating serbisyong kasangbahay, isang mahirap na pamilya, pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng UNTV at Rotary Club of Cubao West. Magandang tanghali. Taliwas sa naunang napabalita, hindi nagkatabi ng upuan sina Pangulong Rodrigo Duterte, US President Barack Obama at UN Secretary General Ban Ki-moon sa traditional gala dinner sa ASEAN Summit sa Laos. Narito ang report ni Rina Villamor. Pinangunahan ni Prime Minister Thongnon Sisoulud ang gala night sa ikalawang gabi ng pagtitipon ng mga world leaders dito sa 2016 ASEAN Summit na ginanap sa National Convention Center. Isinagawa ang traditional gala dinner kung saan dumaan sa red carpet ang mga world leaders. Bawat bansa ay nabigyan ng pagkakataon na makapaghandog at maipakita ang kanilang kultura. Tinapos ito ng kantang We Are the World. Samantala, taliwas sa unang napaulat, hindi nakatabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sina US President Barack Obama at United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa ASEAN Summit Gala Dinner. Sa halip, tumabi ang Pangulo kina Indonesian President Joko Widodo at Prime Minister Dmitry Medvedev ng Russia. Si President Obama naman ay umupo sa tabi ni Hassanal Bolkiah ng Brunei at Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc. Katabi naman ni Ban Ki-moon ang kanyang asawa sa gala dinner. Magugunitang humiling ng pulong ang United Nations kay Duterte ngunit hindi ito napagbigyan ng Pangulo. Una nang napaulat na hinimok ng UN Human Rights experts ang pamahalang Duterte na itigil na ang umano'y extrajudicial executions sa bansa na nagsimulang tumaas mula nang magsimulang manungkulan si Pangulong Duterte. Samantala, kinansela naman ni US President Obama ang nakatakda sana nilang pagpupulong ni Duterte matapos nitong sabihin na hindi niya kailangan magpaliwanag kahit kanino sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Rina Villamor, UNTV News and Rescue, Vientiane, Lao. Isasagawa ngayong araw ang turnover ceremony para sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Samantala, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs
Nasandaling nagkausap sina Pangulong Rodrigo Duterte, US President Barack Obama at UN Secretary General Ban Ki-moon sa holding room bago idaos ang gala dinner. Mula sa Vientiane, Lao, nagbabalik si Rina Villamor live. Yes, Rina. Magandang tanghali, Floor. Chairmanship sa susunod na summit, ita-turnover na kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatapos ng 2016 ASEAN Summit ngayong araw. Kabilang sa pag-uusapan ng mga leader ng bansa ang 14th ASEAN-India Summit, 4th Asian-United States Summit, 11th East Asia Summit at Joint Leader Statement on the Regional Comprehensive Economic Partnership. Ngayong araw din ilalabas ang chairmanship report na kinapapalooban ng mga natalakay sa loob ng 3 araw na ASEAN Summit at ang turnover ceremony sa chairmanship na taunang pulong ng mga leader ng bansa. Ito na ang ikatlong pagkakataon na tatayong chairman o punong abala ang Pilipinas sa ASEAN Summit. Unang nag-host ang Pilipinas noong 1997 at pangalawa noong taong 2007. Samantala, kinumpirma ni DFA spokesperson ASEC Charles Jose na nagkita nakagabi sina Pangulong Rodrigo Duterte at US President Barack Obama. Nagkaroon ng maiksing pag-uusap ang dalawang leader ng bansa sa holding room habang hinaantay ang pagsisimula ng gala dinner. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng detalye si Jose tungkol sa maiksing pagkikita ng dalawang Pangulo. Sa gala dinner, nakitang nagkamay rin at nagkausap sina Presidente Duterte at UN Secretary General. Sa naunang seating arrangement, magkatabi sana sina Pangulong Duterte, Obama at Ban Ki-moon pero sa halip, pinagitnaan siya ni na Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at Jakarta President Joko Widodo. Hindi naman nakadalo si Pangulong Duterte sa US ASEAN meeting dahil sa courtesy call kay Laotian Prime Minister Thongloun Sisoulith. Samantala, napag-usapan kahapon ang mainit na issue sa South China Sea kung saan nagkasundo na bumuod ang Ministry Hotline na Declaration of Conduct upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Sa ilalim ng Declaration of Conduct na isa sa pinal sa susunod na taon ay ang freedom of navigation sa South China Sea at pagkakaroon ng maayos na relasyon sa mga bansang nasa sakop ng South China Sea. Bubuksan naman ang Ministry Hotline sa lalong madaling panahon. Floor, dalawa sa mga isusulong ni Pangulong Duterte sa pagkuha ng chairmanship ay ang pagbabago at gawing drug-free ang ASEAN community. At yan muna ang update mula dito sa Vientiane, Lao. Balik sa inyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Rina Villamor. Nagulat live mula sa Vientiane, Laos. At samantalang nakatakdang magkipagkita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Filipino community sa Indonesia bukas. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Pagkatapos ng ASEAN Summit sa Lao, bibisitahin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kababayang Pilipino sa Jakarta, Indonesia bukas ng umaga. Ang Indonesia ang pangalawang foreign trip ni Pangulong Duterte. Matatanda ang kinansela ng Pangulo ang nakatakda sana nitong biyahe sa Brunei dahil sa nangyaring bombing incident sa Davao City noong Biyernes. Samantala, inaasahang pakikiusapan din ni Pangulong Duterte si Indonesian Prime Minister Joko Widodo. Ito ay upang ilapit sa Indonesian Chief Executive ang kalagayan ng Pilipinang si Mary Jane Veloso. Si Veloso ang isa sa mga convict sa Indonesia na nakahanay sa listahan ng death penalty dahil sa smuggling ng illegal na gamot. Subalit ayon kay Pangulong Duterte, kung ano man ang maging desisyon ng Indonesian government ay handa niya itong tanggapin bilang pagrespeto at pagtitiwala sa judicial system ng Indonesia. Lakay? Maraming salamat, Rosalie Coz. Nag-ulat mula sa Malacanang. Nagtalaga na si Mayor Sara Duterte ng bagong pinuno ng Task Force Davao. Mula sa Davao City, may report si Victor Cusare live. Yes, Victor. Lakay, formal lang ang itinalaga bilang bagong pinuno ng Task Force Davao si Colonel Erwin Bernard Neri kapalit ni Colonel Henry Robinson.
Matatanda ang una ng hiniling ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na mapalitan sa pwesto si Colonel Robinson kasunod ng nangyaring pambobomba sa lungsod noong Biyernes ng gabi na ikinasawi ng 14 na tao. Ayon sa alkalde, wala siyang kwestiyon sa kredibilidad ng opisyal, subalit naging personal sa kanya ang Davao Blast dahil ito ang unang pagkakataon na may sumabog na bomba sa lungsod sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang City Mayor. Ayon kay Colonel Neri, sa kanyang tututukan sa pag-upo sa pwesto ang pagpapalakas ng intelligence operation katuwang ang komunidad upang malabanan ang banta ng terorismo sa lungsod. Magpapatupad din ng opisyal ng pagbabago sa security measures na nakalatag sa lungsod ng Davao. Kahit napalitan naman sa pwesto, hiniling ni Colonel Robinson na manatiling miyembro ng Special Investigation Task Group na nag-iimbestiga sa Davao bombing upang personal na masubaybayan na mapanagot sa batas ang mga responsable sa krimen. Halos 4 na buwan lamang nanungkulan bilang Task Force Davao Commander si Colonel Robinson mula nang mag-assume noong May 18, 2016. Bukod kay Colonel Robinson, hiniling din ng alkalde na mapalitan sa pwesto ang hepe ng Davao City PNP na si Senior Superintendent Michael John Dubria, subalit wala pang napipiling ipapalit sa kanya sa pwesto. Lakay ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, humiling ng karagdagang panahon si PNP Chief Ronald De La Rosa bago makapagsumite ng panibagong shortlist ng posibleng mapagpilian ng alkalde na ipapalit kay Colonel Dubria. Lakay. Maraming salamat, Victor Cosare, nag-uulat mula sa Davao City. Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang composite sketch ng pangunahing sospek 5 araw makalipas ang deadly bombing sa Davao City. Ang sospek ay may taas na 5'7 hanggang 5'8, payat ang pangatawan, nasa 30 taong gulang at fair to dark ang kulay ng balat. Unang itinuring ng pulisya na person of interest lamang ang lalaki, subalit sa dami ng mga testigong nagsasabing siya ang nag-iwan ng bag na may lamang bomba sa massage area ng night market, ay nakumbinsi ang mga otoridad na siya ang nagpasabog ng bomba. Sa ngayon, patuloy na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan at ang kinaroroonan ng suspect. Sa kaunay na balita, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na estudyante ng Al-Qaeda-linked Jemaah Islamiyah militant nang napatay na si Zulkifli Binhir alias Marwan ang nagpasabog sa night market sa Davao City. May report si Lea Ilagan. Hindi pa rin kilala ng Philippine National Police kung sino ang suspect sa naganap na pagsabog sa Davao City kung saan 14 ang nasawi. Ngunit natukoy na ng pamunuan ng PNP na estudyante ito ng nasabing Jemaah Islamiyah militant at bomb expert na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Si Marwan, nakabilang sa most wanted terrorist ng Federal Bureau of Investigation o FBI, ay napatay sa isinagawang raid ng Special Action Force o SAF Commando sa Mamasapan, Maguindanao. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, signature ni Marwan ang paggawa ng improvised explosive device na 60mm at 81mm mortar. Ang pinagbasehan doon yung trademark ng IED na mortar round. Kanya-kanya signature, yung mga bomb maker. So yung ganoon na signature, it can be traced back to the Central Mindanao area wherein maraming naturuan si Marwan doon. Hindi pa talaga actually kilala, pero at least meron tayong lead. Our investigation will be going towards revelation of that discovery. Sa ngayon, patuloy pa rin sa pangangalap ng mga ebidensya ang mga otoridad. Kabilang din sa anggulong tinitingnan ng PNP ay ang pagkakasangkot ng Maute Group, Ansar Al-Khalifa Philippines, Abu Sayyaf Group at maging ang narco-terrorism. Kaugnay nito, nag-donate naman ang Amerika ng nasa $900,000 o 40 million pesos na halaga ng anti-terrorism equipment na ipamamahagi naman sa PNP Special Action Force, Explosive and Ordnance Division K9, Crime Laboratory, Anti-Cybercrime Group, Training Service at Region 12. Very timely yung binibigay nila sa atin ngayon. Hindi naman siguro naapektuhan yung ating relationship with the US government. Siguro yan na medyo konting tapuhan lang siguro yun na hindi natuloy yung meeting. Pero yung pag sinasabi mong nasira ang relationship, hindi ko pa na-feel. Otherwise, kung nasira, di kinancel nila itong ating pagtuturn over na itong mga gamit na ito.
So hindi pa rin, okay pa rin. We're still good. Tiniyak naman ni Chief PNP na hindi nagpapabaya ang mga pulis, gayon din ang mga militar at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagbabantay sa seguridad upang mapigilan ang anumang banta ng terorismo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, natanggap na ng ilan sa mga biktima ng magdugong pag-atake sa Davao City noong Biyernes ang tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Naritong report ni Janice Inhente. Sinimulan na kahapon ng lokal ng pamahalaan ng Davao City ang pamimigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagsabog sa Rojas Night Market sa lungsod noong Biyernes ng gabi. Nagkakahalaga ito ng 4,500,000 piso na mula pa sa Crisis Intervention Fund ng lungsod. Ayon kay Attorney Raul Nidela Jr., Chief of Staff ni Mayor Inday Sara Duterte, bawat pamilya ng 14 na nasawi ay makakatanggap ng 40,000 piso habang 30,000 piso naman ang matatanggap ng mga sugatan sa insidente. We are distributing the financial aid of the city government of Davao para sa mga nasamta na itong Davao bombing sa Rojas katong Friday night. No? It's 30,000 pesos based sa mga na-approve na financial aid package kagahapon sa sanggunian. Nauna nang nagkaloob ng cash assistance sa mga biktima ang Office of the President at Vice President. Samantala, sasagutin din ng lokal na pamahalaan ng food expenses sa lamay ng 14 na biktima sa loob ng 10 araw, maging ang pagkain ng mga nagbabantay sa mga sugatan sa loob ng 20 araw. Nagpapasalamat naman ng mga biktima sa tulong na kanilang natanggap. Malaking tulong po sa amin na kami makapag-umpisa sa aming pagkabuhayan. Kaya ito rin namin itong malaking tulong sa aming buhay. Salamat lang kami doon sa mga iba't ibang ahensya na nagbigay ng mga presidente at sa ating mga mayor dito sa Davao, Sara Duterte nagbigay sa amin malaking tulong talagang ginawa nila sa amin. 32 na sa mga nasugatan at pamilya ng 2 nasawi ang napagkalooban ng financial assistance mula sa LGU. Ngayong araw muling ipagpapatuloy ng city government ang pamimigay ng tulong sa pamilya ng iba pang biktima. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Susunod sa C-News, panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pagpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. At PhilRem President Salud Bautista naghain ng not guilty plea sa kasong graft kaugnay ng milyon-milyong dolyar na ninako umano sa bansang Bangladesh. Sa pagpapatuloy ng C-News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Magiging maulan ang ilang lugar po sa Mindanao dahil sa papalapit na low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y namata ng Pag-asa kaninang alas 10 ng umaga sa layong 360 km sa east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito'y magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsay malalakas na mga pagulan sa Caraga Region, kasama na po ang Northern Mindanao, at posible po yung magdulot ng pagbaha at landslide. Pinag-iingat po yung mga residente sa mga nasabing lugar. Samantalang mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang maranasan po sa Southern Leyte, Bohol at Cebu. At ang ilang lugar po sa may extreme northern Luzon, partikular yung Batanes at yung Babuyan Group of Islands ay apektado pa rin po ng habagat at makakaranas din po dyan ng mga pagulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ating bansa ay expect naman po natin magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, itong low pressure area ay maliit pa ang tsansa nito yung isang bagyo dahil napakalapit na po ng kanyang distansya sa lupa at posible naman itong dumikit sa area po ng Mindanao or sa Visayas sa mga susunod pong oras at magdudulot pa rin po ito ng mga pagulan.
Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo nagulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Naghain ng not guilty plea si PhilRem President Salud Bautista sa kasong graft na isinampalaban sa kanya sa Sandigan Bayan kaugnay ng milyong-milyong dolyar na umano'y ninakaw sa bansang Bangladesh. Mula sa Sandigan Bayan may report si Mon Hokson live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Flor. Dumalo personal si PhilRem President Salud Bautista sa kanyang arraignment kanina sa Sandigan Bayan. Naghain ng not guilty plea si Bautista sa kasong graft na isinampa sa kanya sa Sandigan Bayan 6th Division. Si Bautista inakusahan na nakipagsabwatan sa Philippine National Police WEFRAS Documentation Agency Incorporated at sa CNIT Consultancy Group para sa maanumalyang application at delivery ng lisensya ng baril noong 2011. Noong nakarang buwan ay pinagbigyan ng Sandigan Bayan ng motion for reconsideration na inihain ni Bautista kaunay nga sa kasong graft na kinakaharap nito. Ang desisyon ng 6th Division na Anti-Graft Court ay bunsod ng hindi pagsipot ni Bautista at ng mga abogado nito sa pagdinig. Maugulitan na kabilang si Bautista sa mga inasunto kaugnay ng maanumalyang WEFRAS courier deal ng PNP para sa online application nga ng mga delivery ng firearms licenses. Nadiskubre na ang PhilRem ay kasosyo ng WEFRAS. Nauna rin humirit ng motion for judicial determination of probable cause si Bautista na ibinusura naman ng Sandigan Bayan at nagpalabas nga ng warrant of arrest laban sa kanya. Isa rin si Bautista sa mga naimbestigahan ng Senado kaunay nga ng $81 million laundering scam. Bukod kay Bautista, mayroon pang 11 mga pulis na natanggal sa pwesto ang sangkot ngayon sa naturang kaso. Yan ang latest, balik sa iyo. Mon Hokson nagulat mula sa Sandigan Bayan. Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Laila De Lima sa warrantless arrest na nakapaloob sa State of National Emergency na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali din sa iyo, Waila. Maaaring maabuso ang mga nakasaad na kondisyon na warrantless arrest sa ilalim ng proklamasyon ni President Rodrigo Duterte na State of the National Emergency. Ito ang pananaw ni Senator Laila De Lima matapos niyang pag-aralan ang mga guidelines ng proklamasyon na inilabas ng Malacanang. Bagaman justifiable naman anya ang naging proklamasyon ng Pangulo dahil sa banta ng terorismo, kaduda-dudaan niya ang pagdagdag nila ng provision sa mga maaaring maaresto kahit walang warrant of arrest. Maliban kasi sa mga karaniwang nakasaad sa batas, sinama ng Malacanang sa kanilang guidelines ang voluntary surrendering. Ayon sa Senadora, kailangan linawin ng Malacanang kung alin lang ang maituturing na voluntary surrender. Aniya ang maituturing lang na voluntary surrender ay yung mga sumusuko matapos mahainan ng arrest warrant. Maari raw kasing magamit ang mga otoridad ang provision ito upang i-justify ang panghuhuli agad-agad ng mga suspected drug personalities kahit wala pang probable cause para sila ay arestuhin. Dapat din anya ay siguruhin ng pamahalaan na nabibigyan ng tamang impormasyon sa kanilang mga karapatan ang mga nagvo-voluntary surrender. Hindi naman sinagot ng Senadora kung hihikayatin niya ngayon ang Senado na mag-conduct ng aid of legislation sa usapin ito, pero sinabi ni Senator De Lima na hindi siya mapipigilan na magsagawa ng anumang hakbang na sakop ng kanyang mandato bilang senadora. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho mula sa Pasay City. Ipinag-utos na ng pamunuan ng pambansang pulisya sa mga tauhan nito sa Mindanao na tutukan ang posibleng diversionary tactics na ginagawa ng bandidong Abu Sayyaf. At mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Tanghali sa Iwaila, mahigpit nga pinatututukan ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis sa Western Mindanao at ARMM na pagtuunan ng pansin ang posibleng diversionary tactics na ilulunsad ng bandidong Abu Sayyaf. Ito'y upang malihis ang atensyon ng militar at pulis na nagsasagawa ng operasyon sa kuta ng mga ito sa sulok. Ayon kay PNP Chief, posibleng maglunsad ng pambobomba ang bandidong grupo sa mga urban centers kasunod ng Davao bombing kaya't mahigpit itong pinababantayan. Bilin pa ni Bato sa mga pulis, paigtingin din ang kanilang kampanya laban sa kidnapping na source of income na ng mga bandido. Hindi rin aniya malayong nasanib pwersa ang mga bandido at ang mga drug lords laban sa gobyerno.
Satisfied naman si PNP Chief sa security measures na ipinatupad ng PNP Region 9 kung saan nagsanib pwersa naman ang PNP Maritime Group at PNP Special Action Force. Ikinatuwa rin ng General na maraming water asset ang PNP sa Region 9 na malaking tulong sa ginagawa ng mga itong pagpapatrolya sa karagatan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan mula sa Camp Crab. At samantala, pinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na tumutulong na sa pamahalaan ang mga residente ng Basilan at Sulu sa pagtugis sa Abu Sayyaf Group. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz. Live. Brian! Lakay sa layuning magkaroon ng tunay na pagunlad at kapayapaan na udyukan ng maraming residente ng Sulu at Basilan na tumulong na sa kampanya ng pamahalaan upang tugisin ang bandidong grupong Abu Sayyaf ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo. Kahit sa kabila na kabisado ng ASG ang mga masusukal na lugar sa Sulu, pagkakaroon ng mga kamag-anak dito at forced recruitment ay inaasahan pa rin na matatamo ng nasabing lugar ang tunay na kaunlaran at kapayapaan ayon sa AFP. Nakikita na niya ng mga residente sa Sulu at Basilan ang banta sa seguridad ng bandidong grupo at ikinatuwa nila ang masidhing pagsisikap ng pamahalaan upang puksain ang ASG. Bunsod dito, nagpakita na ng halimbawa ang Barangay Police Action Team members doon na pangalagaan ng kanilang komunidad at sibilyan sa pamamagitan ng pag-uulat sa AFP ng presensya ng ASG sa kanilang lugar. Ayon sa AFP, hindi titigil ang gagawing pagsisikap na sagipin ang mga natitirang hostages ng ASG. Prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga biktima at proteksyon na naman ang local community sa Sulu laban sa teroristang grupo at masasamang elemento. Umaasa ang sandatang lakas ng bansa na dadami pa ang susuporta sa pamahalaan mula sa local government units, community at religious leaders na magbibigay ng napapanahon at tamang impormasyon upang mahinto ang terorismo sa bansa. Samantala, umapila ang Joint Task Force Sulu sa mga residente na huwag magpanik sa terrorism threat. Ayon kay Brigadier General Arnel de la Vega, dapat maging mapagbantay at maging alerto ang publiko. Lahat ng mga nasabing impormasyon ay binavalidate ng Armed Forces of the Philippines. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-ulat mula sa Camp Aguinaldo. At sa ating police reports, patay ang isang lalaking hinihinalang gumagamit ng illegal na droga matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang tahanan sa Pasig City kagabi. May report si Bernard Danis. Nagulantang ang pamilya ng isang lalaking suspected drug user matapos pasukin ng kanilang tahanan sa Jenny Avenue, Barrio Masikip Street nang hindi pa nakikilalang gunman dakong alas 11 kagabi. Matutulog na sana ang mag-anak nang biglang pumasok ang suspect at pinagbabaril ang kanilang padre de pamilya na kinilalang si Jesse Dabon, 45 anyos. Kwento ng asawa ng biktima na si Noraline, nasa ikalawang palapag sila ng kanyang asawa nang akyatin ng suspect na nakatakip ng itim na damit ang ulo at pinaputukan na lang ng 2 beses ang kanyang asawa. Yung pinto namin, madali lang pong masungkit siya. Kasi kampante pa ko, alam ko namang walang ano dyan eh. Pero hindi ko po alam na may ganun palang papanik dahil hindi ko naman alam na may kaaway siya. Mabuti na lang anil at hindi tinamaan ang 3 taong gulang na anak na katabi lamang ni Dabon. Mabilis na tumakas ang gunman at dito naman nagsisigaw na ang asawa ng biktima para humingi ng tulong. Magkakatabi po. Buti nga hindi ako inanun, tumayo ako eh. Aminado naman si Noraline na gumagamit ng illegal na droga ang kanyang asawa. Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa C-News. American swimmer Ryan Lochte suspendido ng 10 buwan dahil sa pagkakasangkot sa isang iskandalo sa Rio Olympic Games. Refugee Center para sa mga asylum seekers bubuksan na sa Paris sa kauna-unahang pagkakataon. At isang pamilya pinagkalooban ng pangkabuhayan showcase ng serbisyong kasangbahay ng UNTV, katuwang ang Rotary Club of Cubao West.
Nagbabalik ang C-News. Sinuspindi ng 10 buwan si American swimmer Ryan Lochte ng US Olympic Committee at USA Swimming. May kinalaman ng kanyang suspensyon sa skandal na kinasasangkutan ng US Olympic athlete at 3 iba pang swimmers sa Rio Olympic Games. 4 na major sponsors ang kaagad na bumitiw sa 32 taong gulang na si Lochte matapos na aminin nito na over-exaggerated ang kanyang kwento na ninakawan siya at tinutukan ng baril kasama ang 3 iba pang US swimmers. Naganap umano ang insidente matapos ang party sa Rio Olympics. Umusad na sa semifinals ng US Open si top seed Novak Djokovic. Ito ay matapos na talunin ng world number 1 ang 9th seeded Frenchman na si Jo-Wilfried Tsonga 6-3, 6-2 sa quarterfinals. Si 10th seed Gael Monfils ang makakasagupan ni Djokovic sa semis. Sa 12 career meeting, hindi pa nakakatikim ng panalo si Monfils kay Djokovic. Sa labas ng bansa, sa kauna-unahang pagkakataon ay bubuksan sa Paris ang 2 refugee centers para sa libo-libong asylum seekers na tumatakas sa kanilang bansa dahil sa giyera at kahirapan. Ay kay Paris Mayor Anne Hidalgo, ilalagay ang mga refugee centers sa 2 lugar sa French capital at nakatakdang buksan ang unang refugee center sa Oktubre na may kapasidad na 400 tao at para lamang sa mga kalalakihan. Ang ikalawang center naman para sa mga bata at kababaihan ay inaasahang bubuksan bago magtapos ang taon. Ang France, ang kauna-unang European nation na nagtayo ng refugee camps sa isang major city. At ipinakita na sa publiko ng technology giant na Apple Incorporated ang pinakabagong bersyon ng iPhone series nito. Ito ay ang water at saka dust resistant na iPhone 7 na ngayon available na rin sa kulay na jet black. Meron itong isang 12 megapixel zooming camera sa likod at 7 megapixel FaceTime camera sa harap, habang ang iPhone 7 Plus naman ay may 7 megapixel FaceTime camera at 12 megapixel camera sa likod. At gaya ng inaasahan ay ilis na ng kumpanya ang analog headphone jack sa iPhone 7 at inilunsan ang wireless headphone na tinawag na AirPods. 2 bagong uri rin ng Apple Watch ang aasahan ng mga tech enthusiast. Inaasahang ilalabas sa merkado ang pinakabagong Apple products bago matapos ang Setyembre. Isang pamilya mula sa Bagong Silang, Caloocan City ang pinagkalooban ng Pangkabuhayan Showcase ng serbisyong kasangbahay katuwang ang Rotary Club of Cubao West. May report si Monokson. Araw-araw nililibot ni Aling Bet ang kanilang lugar sa Bagong Silang, Caloocan upang kumuha ng kaning baboy. Kasama ang kanyang 9 na taong gulang na anak na si Nonoy sa pangungulekta. Hindi alintana ng mag-ina ang init at pagod upang kumita ng kaunting halaga nang sa gayon ay may maipambili sila ng kanilang pagkain. 5 taon nang ginagawa ni Aling Bet ang mangolekta ng kaning baboy. 30 pesos ang ibinabayad sa kanya sa kada mapupunong balde. 4 na balde kada araw ang madalas na nakukuha niya na naibebenta naman ng 120 hanggang 300 piso. Ito naman ngayon ang ipinandaragdag niya sa kinikita ng kanyang asawang construction worker upang panggasto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Pangarap niya na mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang 9 na anak. Kaya kahit hirap ay nagpipilit siya na makapaghanap buhay. Sa anong baboy, matanda ka na eh. Mahirapan ka ng buhat-buhat. Lalo nagpatali ka na, bawal sa'yo magbuhat. Eh, si Papa, sabi sa'yo ni Papa, huwag ka naman ng baboy, ikaw lang ilit. Sabi ko, di ba rin ako mawala sa inyo? Natulungan ko na kayo. Sige, bahala pa. Basta huwag mo umiiwanan. Magtatapos kami para sa'yo. Ang pamilya ni Aling Bet ang mapalad na napili ng programang Serbisyong Kasangbahay at Rotary Club of Cubao West na pagkalooban ng Pangkabuhayan Showcase. Kabilang dito ang iba't ibang grocery items na magagamit upang makapagsimula ng maliit na pagkakakitaan. Bukod dito ay mayroon ding mga sapatos at damit na ibinigay para sa mga bata.
So sana maging simula to ng inyong negosyo, munting negosyo at mapaunlad ang buhay nyo. Binigyan din ng bisikleta si Aling Beth na magagamit niya sa pagkolekta ng kaning baboy at makapaglako ng paninda sa mga eskwelahan. Lubos naman ang pasasalamat niya sa natanggap na tulong mula sa Serbisyong Kasangbahay at Rotary Club of Cubao West. Kailanangin sa mga mahihirap. Maraming salamat po. Ang Rotary Club of Cubao West ay isa sa mga partner in public service ng UNTV sa advokasya nitong makatulong sa kapwa. Mon Hokson para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, isang blood donation drive ang isinagawang sa programang Serbisyong Kasangbahay sa Abu Dhabi Blood Bank. May report si Bong Kabuhan. Dahil sa patuloy na pag-unlad at pagdami ng mga residente dito sa UAE, iba't ibang sakit gaya ng thalassemia at kanser ang naitatala. Kadalasan, mataas din ang pangailangan sa dugo tuwing panahon ng Ramadan, tulad ng mga aksidente sa daan gayon tuwing tag-init. Kaya naman sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, isang blood donation drive ang isinagawa ng ating mga kababayan katuwang ang Members Church of God International UAE Chapter. 59 na blood donors ang nakilahok sa blood drive dito sa Abu Dhabi at Sharjah, Emirates. First time ko pong nagpakuha ng dugo so far. Masaya naman po at hindi naman po talaga siya masakit. So sa aming mga kababayan, ina-encourage po namin kayo na mag-donate ng dugo. Nagpasalamat naman si Dr. Asa Muhammad Mahmoud at mga nurse ng blood bank dahil sa walang sawang pagtulong ng grupo upang makasagip ng buhay. Hindi lang na ating mga kababayan nating OFW dito, kundi maging sa iba't ibang lahi. On behalf of Abu Dhabi Blood Bank Management, I would like to express my heartfelt thanks to Kamangawa Group, especially Brother Eli and Brother Daniel for their always and great support of the society through their noble act, which is blood donation. Also, my respect to all the heroes of Kamangawa Group who donated blood today and gave a gift of life. Thanks once again to Kamangawa Group and looking forward to cooperate together in the near future to conduct such successful blood campaigns to ensure a reliable supply of safe blood for patients whose lives depend on it. Tinatawagan ko mga kapwa nating mga Pilipino na talagang ang pagbibigay ng dugo unang-una, nakakapatulong tayo sa mga tao, mga pasyente na nangangailangan ng dugo. At the same time, nakakatulong to sa kagaganda ng iyong katawan. Bong Kabuhat para sa Serbisyong Kasangbahay. Natin ang natural na kagandahan ng isang isla sa Palawan sa magitan ng report ni Brian Evangelista. Kung namangha kayo sa kuha ng UNTV drone sa Black Island ng Palawan, abay, masaha nga kayo sa isla kapag nasilayan ang mga natatanging marine life na nananahan dito. Tulad lang ng mga cleaner shrimps na matatagpuan sa Barracuda Lake, kung saan maaari mo silang pagapangin papunta sa iyong bibig dahil likas na sa kanila ang kumain ng mga parasites sa bibig ng malalaking isda. At dahil kilala ang Busuanga sa shipwreck diving, matatagpuan dito ang pinakamababaw na wreck, ang Lusong Gunboat, na isang Japanese submarine hunter na perfect para sa mga ibig mag-snorkel. Nandito tayo ngayon sa ikalawang shipwreck diving natin. Ang kagandahan nito, pwede ito sa mga katulad kong hindi pa kayang gumawa ng mga technical dive na ginagawa nila. Kasi ang tawag dito ay Lusong Gunboat. Kasi kitang-kita mo na dito, napakababaw. Kitang-kita mo na mismo yung pinakanguso ng barko. Ang Lusong Gunboat ay may haba na 30 meters. Makalipas ang matagal na panahon mula nang lumubog ito noong World War II, nababalot na ito ng makukulay na hard at soft corals at naging tahanan ng iba't ibang isda. Nakatawag pansin sa akin dito ang hooded comb jelly dahil sa sparkling rainbow of colors nito. Nagagawa kasi nitong maglabas ng iba't ibang kulay sa pamamagitan ng bioluminescence.
Isa ang Brazilian technical diver na kasama namin na napamangha sa yamang dagat na ito ng Palawan. It's very beautiful diving. We saw a lot of color fishes and many kinds of corals and sponges. It was very nice dive. Sa kabuuan, may makikitang 1,600 species of fish at 500 coral species sa karagatan ng ating bansa, kaya't tinagurian tayong the underwater explorer's dream. Kaya bago mang ibang bansa, take the ERC Travel Expedition dito sa Palawan dahil maraming world's wonders of creations tayong dapat masilayan. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Palawan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.